Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa episode na ito ng Shining Inheritance, nagiging mas komplikado ang mga relasyon at mga personal na pagsubok na kinahaharap ng mga pangunahing tauhan, habang ang pamilya ni Ina ay patuloy na nakakaranas ng mga pagsubok sa negosyo. Ang mga emosyonal na alitan sa pagitan ng mga pangunahing karakter ay umuusbong at patuloy na nagpapaigting ng tensyon sa kwento. Sa episode na ito, si Ina ay patuloy na nagsusumikap upang mapabuti ang sitwasyon ng kanilang pamilya, lalo na sa mga problema ng negosyo na kinahaharap nila. Gayunpaman, nararamdaman niya ang matinding pressure at pagod na dulot ng mga responsibilidad na ipinasa sa kanya bilang tagapamahala ng negosyo noon at bilang tagapagtaguyod ng kanyang pamilya. Si Ina ay humaharap sa mga bagong hamon, kabilang na ang maling desisyon at pagsubok mula sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang relasyon kay Yuan ay patuloy na nasasaktan ng mga hindi pagkakaunawaan at hindi matugunang emosyon. Gayunpaman, ang pagmamahal ni Ina at pagiging kaibigan ni Ina para kay Yuan ay nagsisilbing lakas niya sa kabila ng lahat ng pagsubok, habang siya ay nagsisimulang magbukas sa mga bagong posibilidad at mga hakbang. Nagiging mas determinadong magtagumpay at magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Si Yuan, na dati ay madalas magduda sa kanyang sarili at sa mga desisyon niya, ay nagsisimula ng magbago sa episode na ito. Ang kanyang mga naunang pagkakamali at pag-aalinlangan ay nagsisilbing aral sa kanya, sa kabila ng mga problemang kinakaharap nila ni Ina at ng pamilya niya. Nagsimula siyang magsikap na patunayan ang kanyang pagmamahal at maging isang mas responsableng tao. Sa episode na ito, ipinakita ni Ina ang kanyang mga pagsisikap na suportahan ang naiwang legacy ng kanyang lola na si Madam Aurea. Ngunit patuloy pa rin siyang nahihirapan na ipakita ang kanyang nararamdaman at maging tapat. May mga sandali ng kalituhan sa pagitan nila ni Ina. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula na siyang magbago at mag-isip ng mga paraan para ayusin ang kanyang relasyon kay Ina at mapabuti ang kanilang mga buhay. Si Joanna ay patuloy na nagsisilbing kalaban ni Ina at sa episode na ito, lalong tumindi ang inggit at galit niya kay Ina at ginamit niya ang kanyang mga plano upang pabagsakin ito. Ang mga manipulasyon at maling intensyon ni Joanna ay patuloy na nagdudulot ng tensyon sa pamilya at sa negosyo ng mga karakter. Si Joanna ay hindi na natuto mula sa mga pagkakamali niya. Sa kabila ng lahat ng masamang nangyayari sa kanya, hindi pa rin siya humihinto sa paghihiganti kay Ina at patuloy niyang pinapalakas ang kanyang mga plano upang makuha ang posisyon at tagumpay na hindi niya kayang makuha ng tapat. Ang episode na ito ay nagpakita ng mas malalim na pagkalugmok ni Joanna at ang kanyang pagnanais na magtagumpay, anuman ang mangyari. Patuloy ang mga pagsubok sa negosyo ng pamilya nitong si Yuan. Sa episode na ito, ang mga problema ng kanilang negosyo ay magiging sanhi ng dagdag na stress sa pamilya. Si Ina bilang pinuno ng pamilya ay nagsisimula ng magpatawad at magbukas ng mga bagong solusyon upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Gayon din si Yuan ay nagsimulang magtulungan kay Ina sa pagpapabuti ng negosyo nila at magkasama nilang tinalakay ang mga hakbang upang malampasan ang mga problema. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa negosyo, ang pamilya ni Ina ay nagsimulang magtulungan upang bumangon mula sa mga problema
at mapabuti ang kanilang kalagayan. Ngunit patuloy pa rin nilang nararanasan ang mga hadlang mula sa mga kalaban nila, tulad na lang ni Joanna. At ang kanilang pananaw sa kinabukasan ay nahaharap pa rin sa mga pagsubok dahil nananatili itong si Lani pati na rin si Charlie. Sa pagtatapos ng episode, si Ina ay patuloy na nagsusumikap para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, pati na rin ang negosyo nitong si Lola Pink. Habang si Yuan ay nagsimulang magpakita ng mas matatag na suporta at pagmamahal sa kaibigan niyan si Ina. Sa kabilang banda, si Joanna ay patuloy na nagiging mas mapanira at manipulative sa lahat ng tao, nagiging dahilan ng higit pang tensyon sa mga relasyon ng mga tauhan. Ang episode ay nagtatapos na may matinding emosyonal na labanan, at ipinakita na ang mga susunod na kaganapan ay magdadala ng mas matindi pang papasya at resolusyon para sa mga karakter. Ang kwento ay patuloy na umuunlad at nagiging mas intense habang papalapit na ang mga susunod na yugto ng kanilang mga laban at paghihirap. Patuloy nga na bumabagsak ang kanilang negosyo dahil si Joanna na ang namumuno at bagong CEO ng kumpanya, habang si Ina ay itinataguyod ang buhay nilang dalawang magkapatid na si Nono dahil tinanggalan na silang dalawa ng karapatan sa kumpanya ni Lola Pink, pati na rin sa bahay nito. Kaya hindi na alam ni Ina sa ngayon kung ano ang susunod niyang mga plano, dahil hindi pa makakilos ng maayos si Ina dahil sa lahat ng problemang pinagdaraanan niya. Kasama pa nito ang pagkagalit nga nitong si Francis kay Ina dahil sa nalaman ni Francis na totoo daw pala lahat ng sinasabi ni Charlie kay Ina, na hindi siya nagloloko at hindi siya nagnanakaw sa kumpanya ni Madam Aurea. Bagay na dinipensahan naman ni Ina. Wala raw pakialam si Ina kung hindi siya pagtatanggol nitong si Francis o hindi siya paniniwalaan ni Francis sa lahat ng sinasabi niya. Dahil ang alam ni Ina ay nagsasabi lang siya ng totoo. At kung totoo man lahat ng sinasabi ni Francis o nitong si Charlie kay Francis, ay sana ay mapatunayan nga nitong si Francis lahat ng akusasyon nitong si Ina dito kay Charlie. Sa pagkakataong ito ay nalagasan na naman ng kaibigan itong si Ina, at tanging si Cecil na lang ang nagiging sandalan ni Ina sa panahon ngayon, pati na rin nga itong si Kuya Edwin. Dahil si Kuya Edwin ang tumutulong kay Ina upang makausap muli si Madam Aurea at makapag-usap para sa nangyayari dito kay Ina. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.